Maliit ang tingin ng mga mamumuhunan sa pinsalang maaring idulot ng pagsasara ng Strait of Hormuz sa buong mundo. Maliban na lang kung umatras agad si Trump dahil isang buwan na tayong ganito. Kung tatagal pa ito ng 3 o 4 na buwan, maaring gumagsak ang ekonomiya at pamilihan ng sape. Dahil kay Trump, nawala na rin ang katayuan at prestihyo ng Amerika. Maari mo bang pagkatiwalaan ang kahit ano sa mga sinasabi niya? Nakita mo ba si John Brennan, dating CIA Director, sa TV kahapon? Sinabi niyang mas pinagkakatiwalaan niya ang pamahalaan ng Iran kaysa kay Trump. Para sa akin, nakakatakot. Kasi hindi ko talaga iniisip na sinungaling si Trump. Mukhang naniniwala talaga siya sa mga sinasabi niya. Na mas nakakatakot pa kung ganun kalayo sa realidad ang tingin niya sa mga nangyayari sa mundo. Nakikita ngayon ng ibang bansa na hindi nang usapin ay paglayo sa panganib mula sa China, kundi paglayo sa panganib mula sa Estados Unidos. O mga kaibigan, ikinararangal naming muling makasama dito sa studio ang matagal na naming panauhin at kaibigan kong si Ginoong Sean Ryan, CEO ng China Market Research Group. Best-selling author siya ng maraming librong tungkol sa China, kabilang ang bago niyang aklat na The Split. Kung gusto mo pang matuto tungkol sa China, si Sean ay isang mahusay na eksperto na dapat pakinggan. Sean, welcome back sa programa. Ayos lang, masaya akong nandito, Cyrus. Pakiramdam ko hindi pa ako nakakabalik mula ng simula ni Trump, ang trade war laban sa China at iba pa, na nagdulot ng kaguluhan sa ekonomiya. Kaya masaya akong nandito at makapag-usap ng kaunti tungkol sa mga nangyayari sa China at sa mga nangyayari sa geopolitics. Tama ka. Sean, isa ka sa pinakamahusay na pinagmumulan ng impormasyon na lagi kong pinapakinggan. Gustong-gusto ko rin ang mga libro mo. Gusto ko rin ang mga tweet mo sa X at lahat ng ginagawa mo. At muli, gusto kitang isama dito dahil may bago tayong sigalot kay Donald Trump. Siyempre, ito ang digmaan sa gitnang silangan. Naisip ko na sa episode na yon, pwede nating isama ang China at kunin ang iyong kaalaman kung ano ang pananaw ng China dito. Ano ang mas malawak na layunin? Maraming nagsasabi, Sean, na ito ay sigalot sa gitnang silangan. Pero paano natin ito titingnan mula sa pananaw ng mga Chino? Hindi lang ito tungkol sa gitnang silangan, pwede itong lumala at kumalat sa buong mundo at maaring makaapekto hindi lang sa ekonomiya ng gitnang silangan, kundi pati sa Amerika, China at lahat ng bansa sa susunod na 10 taon. Cyrus, Kung titingnan mo, noong 1973, tumagal ng 5 buwan ang oil embargo. Pero tumagal ng 10 taon ng stagflation, mataas na inflation at mabagal na paglago ng ekonomiya bago muling umangat ang mundo. noong panahon ni Ronald Reagan at Paul Volcker, Sa panahon ng boom noong dekada 80. Kaya sa tingin ko, minamaliit na mga investor at analyst ang pinsalang maaring idulot ng pagsasara ng kipot ng Hormuz sa buong mundo. Maliban na lang kung umatras agad si Trump dahil 1 buwan na tayong ganito. Kung magpapatuloy pa ito ng 3 o 4 na buwan pa, maaaring magdulot ito ng pagbagsak na ekonomiya at ng mga pamilihan ng stocks. Ngayon, mas maganda ang panandaliang kalagayan ng China kaysa ibang bansa. Bakit? Dahil naglagay ang Sina ng 1.2 terawatts ng solar power nitong nakaraang taon. At naglagay din sila ng 1.2 terawatts ng solar power at wind power nitong nakaraang taon. Mga 20% ng kanilang pangangailangan sa enerhiya ngayon ay mula sa solar at wind power. Kaya nilang bawasan ang panganib mula gitnang silangan. 84% ng kanilang enerhiya ay mula sa langis. May 28 bilyong bariles ng langis ang China. Kaya hindi sila kasing delikado ng ibang bansa. makikita mo ngayon sa Thailand, May kakulangan sa gas kung saan nililimitahan nila ang dami ng gasolina na maaaring ipakarga ng mga taxi drivers sa kanilang mga sasakyan. Sa ilalim ni Bongbong Marcos, nagdeklara ng state of emergency ang Pilipinas. Sa Las Vegas, tumaas ang presyo ng 20 hanggang 30%. Mas maganda ang kalagayan ng China sa maikling panahon kumpara sa iba pang bahagi ng mundo dahil sa tensyong pang-ekonomiya. Pero ito ang problema, Cyrus. Sa huli, maapektuhan din ang China. Sige, sa ngayon, malamang maraming produktong petrolyo ang iniimbak na aabot ng mga 40 araw siguro 4 na buwan sa ilang sektor. Pero nakausap ko ang pinuno ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng pintura sa China at kasalukuyan siyang ataranta ngayon. Sapat lang ang nakaimbak niyang produktong petrolyo para sa 40 araw. Hindi siya sigurado kung pagkatapos ng 40 araw ay magagawa pa niyang magpatuloy sa paggawa ng mga coating. Kadalasan, iniisip lang ng tao ang gasolina sa gasolinahan, pero ginagamit din ng langis sa paggawa ng pataba. Pumapasok pa nga ito sa mga tila, kasuotan at mga damit na ginagawa natin, pati na rin sa pintura at mga coatings.
Magkakaroon ito ng epekto sa ekonomiya ng China kung magpapatuloy ang paglago nito. At alam mo, ang China ay kumakatawan sa 30% ng paggawa sa buong mundo. Kung tumigil ang paggawa sa China, malaking epekto sa ibang bansa, Cyrus. Oh, maganda talaga ang pananaw na yan. At nagpapasalamat ako na binanggit mo ang iba pang mga pananaw. Dahil kadalasan, iniisip lang natin ito bilang, alam mo na, gasolina sa gasolinahan at alam mo na, iniisip lang ang petrolyo para sa paggamit na yon. Maganda na nabanggit mo ang China na responsible sa 30% ng produksyon. Naiintindihan ko talaga kung paano kakalat ang epekto nito. Alam mo, paano naman, anong palagay mo tungkol sa produksyon ng langis sa loob ng China? Halimbawa, sa kanlurang rehiyon tulad ng Xinjiang, nagpo-produce ba ang China ng sarili nitong langis para sa paggamit sa loob ng bansa? Oo. Kaya sa ngayon, bukod sa wind at solar power na bumubuo ng 20% ng pangangailangan ng enerhiya ng China, mayroong humigit kumulang 28 bilyong bariles ng langis ang China na nasa ilalim ng lupa sa Hilagang Silangan at sa rehiyon ng Xinjiang. Kaya mas kaya nitong harapin ang kakulangan mula sa gitnang silangan na yon. Dahil halos independent na ito pagdating sa enerhiya. Muli, tinutugunan ng China ang humigit kumulang 84% ng pangangailangan nito sa enerhiya mula mismo sa China. Pero malinaw naman, alam mo, magkakaroon pa rin ng epekto. At kaya nga, may ilang nagsasabi na dapat masinuportahan ng China ang Iran. Nagugugulat sila na hindi nagbibigay ang China ng militar na suporta sa Iran o Venezuela. Pero ganito kasi, Cyrus, hindi ko tinitingnan na parang cartoon na Axis of Evil gaya ng tawag ni George W. Bush sa Iran, North Korea at Sina. May magandang relasyon ang China at Iran. Naging lifeline ng Iran ang China nitong 5 hanggang 10 taon sa ekonomiya dahil sila ang bumibili ng karamihan ng langis nito. Ang langis ng Iran ay tumutustos ng halos 20% ng enerhiya ng China. Pero wag mong kalimutan, may matibay ding ugnayang pang-ekonomiya ang China sa Saudi Arabia, UAE at Qatar. Kaya parang katawa-tawa na sabihing magpapadala ang China ng tulong militar sa Iran o ng tulong na may dalawahang gamit sa Venezuela. Sa tingin ko, kailangan mong tingnan ito sa mas malawak na pandaigdigang pananaw sa geopolitika. Nais ng China na mabuting relasyon sa Iran at iba pang bansa sa gitnang silangan. Kakagaling ko lang sa Saudi Arabia at makikita mo roon ang mga karatula at gusali ng Alibaba at Huawei sa maraming lugar. Hindi ko iniisip na susuportahan ng China ang Iran sa militar. Sinusuportahan nila ito dahil gusto nila ng langis. At ang pinakaimportante sa tingin ko, dahil sinusubukan ng mga Amerikano at Europeo na pabagsakin at tanggalin ang China. Ginawa ng China ang pakikipaglapit sa Iran, Venezuela at Russia para sa kanilang kaligtasan. Hindi ito isang alyansa. Pinipilit sila magsama dahil takot silang mapatalsik kung hindi. Sa tingin ko, hindi kasing lapit ng China sa Iran at Russia gaya ng akala ng karamihan sa mga Amerikano. Kapag tiningnan mo, Cyrus, karamihan sa mga Chino, pati na opisyal ng gobyerno, ay mas malapit ang loob nila sa Estados Unidos kaysa Russia. Heto ang isang halimbawa. Kapag tiningnan mo, wala sa mga lider o mga anak ng lider sa China mula noong 1900 at 80 esang nagpunta sa Soviet Union o Russia para mag-aral. Lahat sila ay nagpunta sa Estados Unidos. Ang pamilya ni Deng Xiaoping ay nag-aral ng graduate school sa Duke. Ang pamilya ni Hu Yaobang ay nag-aral sa Yale para sa kolehiyo at law school. Ang apo ni Jiang Zemin ay nag-aral sa Harvard at maging ang anak na babae ni Xi Jinping ay nag-aral din sa Harvard. Sa palagay ko, dapat sana isausaping geopolitika, maraming ignorante sa gabinete natin. Halimbawa, si Marco Rubio hindi pa nakapunta ng China. Marami tayong mga ignorante na tagapayo ng presidente. Mga tao tulad ni Peter Navarro. Kung tunay nilang naiintindihan ang nangyayari, mauunawaan nilang hindi banta militar ang China at hindi ito magpapadala ng gamit militar sa Iran. Ramdam nila na pinagtaksilan sila ng mga elitista ng Amerika nitong 10 taon at gusto nilang muling mapalapit ang ugnayan ng China at Amerika dahil doon nila pinag-aral ang kanilang mga anak at apo. Oh, magandang punto mo. Sa palagay ko, alam ng sino mang nag-aaral tungkol sa Tsi na may patakarang panlabas itong hindi nakikialam at nakatuon sa kalakalan. Tama? Kaya gumagawa ang Sina ng malalaking kasunduan sa kalakalan sa mundo at pangunahing trading partner ng mahigit 120 bansa. Para sa akin, talagang madiskarte ang mga Tsino. Para silang gagawin namin ng kasunduang ito para dito. Gagawin namin ng A kapalit ng B at hanggang doon na lang tayo. Siguradong hindi kami makikialam sa inyong pamahalaan.
Pero John, gusto kong dalhin ang usapan sa digmaan sa Iran dito dahil sa Estados Unidos, narinig natin ang kwento na ang digmaang ito ay hindi tungkol sa Israel, hindi ito tungkol sa gitnang silangan, hindi rin ito tungkol sa Iran. Ito ay tungkol sa pagpigil sa paglago ng China. Sa huli, kung mapatumba natin ang Iran, ito ang paraan para mapigilan ang pag-angat ng China. Kaya may mas malaking kwento dito o kahit papaano, ito ang teoryang inilalabas ngayon sa Estados Unidos na sa huli, ito ay laban talaga sa China. Nakikita mo ba na may katotohanan sa conspiracy theory na yan? Ibig kong sabihin, baka laban nga ito sa China kung iniisip ni Trump na kaya niyang mapatalsik agad sina Maduro sa Venezuela at Ayatollah Khomeini. Pero malinaw, kung ito nga ang estratehiya o plano, pumalpak ito, di ba? Ang kasalukuyang Ayatollah, isipin mo, kung pinatay mo ang mga magulang niya, kung pinatay mo ang asawa niya, pinatay mo ang mga anak niya, kung pininsala mo siya at nasaktan siya habang buhay, sa tingin mo ba madali siya makikipagkasundo kay Trump? Ibig kong sabihin, galit siya. Mayroon ding parang suportang panrelihiyon mula sa Shi'i Islam. Kaya sa tingin ko, ibang-ibang sitwasyon kumpara sa meron ka sa Venezuela ngayon, kung saan sa tingin ko ay mas magpupursige at lalaban na mas matindi ang mga Iranian dahil si Khomeini, ang kasalukuyan, ay wala nang mawawala. Nawalan siya ng buong pamilya niya. Ibang-iba ito sa Venezuela. Sa China, gusto ba ito ng mga Chino? Para sa akin, may dalawang pananaw dito at pareho naman tama sa isang banda. Ayon sa unang pananaw, Nais ng China na tumagal ang digmaan dahil mas napapakinabangan nila ito. may nagsasabi rin gusto ng Sina Na matapos ang digmaan para mapaunlad ang ekonomiya. Sa tingin ko, parehong tama ang dalawang pananaw. Ano ang ibig kong sabihin dito? Alam mo, bago ang 2001 at ang 9/11, madalas mong marinig na matindi ang batikos ng Estados Unidos sa China tungkol sa karapatang pantao at sa politika. Pero pagkatapos ng 9/11, dahil sinalakay ni George W. ang Iraq at Afghanistan, nagkaroon ka ng halos 8 taon na hindi na nakatutok ang Estados Unidos sa pag-angat ng China. At hindi rin nila sinubukang pigilan ang China. Ngayon, mas hindi xenophobic si Bush kaysa sa mga kasalukuyang leader at mas bukas siya sa pag-angat ng China. Pero sa tingin ko, bahagi rin nito ay inilaan ng Amerika ang lahat ng kanilang resources, lahat ng kanilang pera, at lahat ng kanilang pag-iisip kung paano harapin ang Middle East at Afghanistan. kaya sa maraming paraan. Ang pinakamagandang nangyari para sa paglago ng Sina ay ang 9/11. Sa tingin ko, may katotohanan dyan na yun. Alam mo, ginagastos ng Estados Unidos ang lahat ng kanilang lakas militar sa Iran ngayon. Nakikita mong ipinapadala nila ang ika-82 Airborne Division sa gitnang silangan. Libo-libong sundalo natin. Nagpadala sila ng 2,500 sundalo sa tingin ko mula Asia at inalis nila ang THAAD missile mula South Korea laban sa kagustuhan ng presidente ng South Korea. Sa tingin ko, dahil kay Trump, mas hindi ligtas ang pakiramdam ng mga kaalyado natin sa Asia. Sa tingin ko, kung isa kang South Korean na yon, matatakot ka sa North Korea dahil wala ka ng mga THAAD missile. At ang nakita natin, Cyrus, sa mga nakaraang buwan ay dahil sa kaguluhan. Lahat ng mga lider ng kanlurang Europa ay parang naglakbay papuntang China para sabihin, kailangan nating bumalik sa China at ayusin muli ang relasyon natin sa mga Chino. Sa 8 taon, hindi pumunta ang mga lider ng Britanya, Pransya at Canada. Sa nakalipas na 2 buwan, sina Starmer ng UK, Carnegie ng Canada, Merz ng Alemanya at Macron ng Pransya ay halos nagpunta kay Xi Jinping na parang nagmamakaawa. Sabi nila, kailangan naming lumapit sa iyo para mapaunlad muli ang aming ekonomiya. Kaya meron kang ganitong panig na mula sa pananaw ng geopolitika, gugustuhin ng China na masangkot si Trump at ang Estados Unidos sa panibagong gulo sa gitnang silangan. Yan ang isang argumento. Sa tingin ko, totoo yon dahil may geopolitical na benepisyo. Gayunpaman, sa ngayon at sa tingin ko pati sa katamtamang panahon, mula sa pananaw ng ekonomiya, malinaw na nais ng China na tapusin ito. Kumukuha sila ng 20% ng langis na kailangan mula sa gitnang silangan at Iran na dumadaan sa kipot ng Hormuz. Ang China ay may 13 hanggang 14% antas ng kawalan ng trabaho sa kabataan at mataas din ang underemployment. Bagsak pa rin ang real estate ng 30 hanggang 40%. Kaya kahit na inaasahan natin ang 4.2 hanggang 4.5% na paglago ng GDP sa 2026, kailangan nating maging tapat, mahina pa rin ang ekonomiya. Sa tingin ko, kaya gustong matapos agad ng mga tagaplano sa Ministry ng Pananalapi ang tensyon na ito dahil nakatutok sila sa paglago ng ekonomiya.
Dahil muli, kung magpapatuloy ang tensyon, sa kalaunan, maaapektuhan nito ang ekonomiya ng China at ang sektor ng pagmamanupaktura. Kung walang produktong petrolyo, hindi magagawa ang mga damit na gusto ng mga tao. Hindi mo rin magagamit ang abono na nagpapalago ng mga pananim at hindi mo rin magagamit ang pinturang ipinapahid sa lahat ng sasakyan at bangka. Kaya sa tingin ko, pareho mong maririnig ang magkabilang panig sa loob ng China na nagsasabing, tapusin na natin ang digmaan. Pero may iba naman, lalo na sa panig ng pambansang seguridad na nagsasabing, isa na naman itong regalo. Mga Amerikano na galit sa mga Muslim. Mga Amerikano na mahilig sa digmaan at muling nasasangkot sa isa na namang relihiyosong krusada sa gitnang silangan. Sangayon ako sa pahayag na yan dahil naniniwala ako maraming pagkakamali ang nagawa ng administrasyon ni Trump sa nakalipas na 14 na buwan mula nang bumalik siya sa pwesto na nagbigay sa China ng malalaking tagumpay sa geopolitics. Sa tingin ko, naging malaking taon para sa kanila ang 2025. Tulad ng sabi mo, marami sa pinakamalalapit na kaalyado ng US ang pumunta sa Beijing sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon. Ang pinakamalaki ron ay si Mark Carney ng Canada na nagtalumpati sa Davos at iginiit na dapat magkaisa ang middle powers. Panahon na para humanap tayo ng mas magaganda at mas maraming kasunduan sa kalakalan. Pagkatapos, dumiretso siya sa Beijing para pumirma ng malaking kasunduan sa kalakalan na nagbukas ng turismo para sa mga Canadian at Chinese sa parehong bansa. Sa tingin ko, may tagumpay sa geopolitika doon, pero gaya ng sabi mo, nakakabahala ito para sa hindi malakas na ekonomiya ng China ngayon. Katulad ng isa mong kliyente doon na nag-aalala dahil may natitira na lang silang mga 40 araw ng petrolyo para mapatakbo ang pabrika at makagawa ng mga produkto. Sean, gusto kong malaman patungkol dito. May narinig kaming teorya na maaring magbigay daan ito pagdating sa Taiwan. Sa tingin ko, ito ang pinakamahalagang tanong. Alam mo, kapag tinag-uusapan natin ang relasyon ng Estados Unidos, pasensya na, ng Estados Unidos at China, laging Taiwan ang pangunahing paksa sa usapan. May teorya ring nagsasabing abala pa rin ang Estados Unidos sa Russia at Ukraine, tinitingnan ang Venezuela at binabantaan ang Greenland. Alam mo, sinasabi pa nga natin na ang Canada ay parang ika-51 estado ngayon. May bago tayong digmaan sa gitnang silangan na talagang lumala na sa puntong sa tingin ko ay marami ang minaliit kung gaano ito kalala. Binubuksan ba nito ang pagkakataon para sa China na kumilos laban sa Taiwan? Gusto ko marinig ang opinion mo tungkol dyan. Para sa mga nanonood na hindi ako kilala, Amerikano talaga ako. Pero karamihan sa nakalipas na 29 na taon ay sa China ako nanirahan. Isa sa mga paraan na malaking kita ako sa IRAS ay tuwing 6 na buwan simula pa huling dekadang 90, may kumukuha sa akin na nagsasabing tamang panahon na para salakayin at sakupin ng mainland China ang Taiwan. Kaya bawat 6 na buwan sa nakalipas na 29 na taon, nagbibigay ako ng talumpati, keynote at workshop dahil hindi ko iniisip na mangyayari yon sa malapit na panahon. Naalala ko noong 2022 kasagsagan ng COVID, malamang resesyon ang ekonomiya ng China kahit hindi sinasabi ng opisyal na datos. Miserable ang mga tao. Magandang pagkakataon sana yon para sa CPC na salakayin ng Taiwan para ilihis ang atensyon ng mga tao mula sa epekto ng COVID at mahinang ekonomiya. Maraming dahilan sa IRAS kung bakit hindi ko nakikitang malapit nang mangyari ang isang militar na pananakop. Ang una, at medyo sensitibo ito, pero kailangan mong tandaan na may 9 na tao sa sentral na komisyong militar. Ito ang pinakamataas na komisyong militar sa China. 7 sa 9 ay naaresto inimbestigahan nitong nakaraang 1.5 taon dahil sa korupsyon. Ngayon, di ko alam kung dahil ito sa labanan ng paksyon o korupsyon. Maaring totoo ang korupsyon dahil bulok na ang militar sa mga nagdaang dekada. Ibig sabihin, pag tinanggal mong 7 sa 9 na top military leaders, 2 na lang matitira. Isa na si Xi Jinping mismo na malinaw namang hindi leader militar. Hindi ako sigurado kung may sapat na pamunuan ng militar para maglunsad ng gaya ng pagsalakay sa Taiwan. Yan ang unang punto. Ang pangalawang punto ay sa tingin ko, mas gusto ng China na bumili ng impluwensya. Ngayon, anong ibig kong sabihin dito? Sa Xinjiang at Tibet, nagkaroon ng maraming kaguluhang etniko 10 hanggang 15 taon na ang nakaraan. Dapat tayong maging tapat dyan. Ano ang ginawa ng China? Nagpatupad sila ng malalaking programa para paunlarin ang medical na pangangalaga, palakasin ang edukasyon at magtayo ng infrastruktura. Nag-invest sila ng bilyon-bilyong, kung hindi man daan-daang bilyong dolyar sa Tibet at Xinjiang. Sa madaling salita, ang ideya nila ay pagandahin ang buhay ng mga minorya
at kunin ang suporta ng mga elite sa mga rehiyong ito para suportahan ang CPC. At naging napaka-epektibo nito. Nabanggit ko na, 3 beses na akong nakapunta sa Tibet at Xinjiang. Ang pinaka-optimistikong mamimili sa China ay ang mga etnikong minorya gaya ng Tibetan at Uyghur sa 2 probinsyang ito dahil gumanda ang kalidad ng kanilang buhay. Ano ang ginawa ng China? Ginawa rin nila ito sa Hong Kong. Nang makuha nila ang Hong Kong mula sa British noong 1997, hindi nila tinawag na gobernador o alkalde ang pinuno nito. Tinawag nilang chief executive ang pinuno ng Hong Kong dahil gusto nilang ipakita sa mga tao ng Hong Kong na pro-negosyo pa rin sila. Ngayon, ito ang ginawa ng China. Binigyan nila ang mga tycoon tulad ni Li Ka-shing, ang pamilya Kwok, ang pamilya Chang ng pinakamagagandang lokasyon ng ari-arian sa China at tinulungan silang kumita ng maraming pera. Kung titingnan mo ang Huaihai Road o Wangfujing sa Beijing, ang pinakamagagandang lokasyon ay kontrolado ng mga tycoon mula Hong Kong dahil gusto talagang bilhin ng China ang kanilang suporta. Mas mahirap itong gawin sa Hong Kong dahil mas mataas ang per capita GDP nito kaysa mainland China. Dahil maraming Kristiyano doon at si Cardinal Zen na siyang katolikong kardinal doon ay talagang laban sa CPC at isa sa pinakamahigpit na kritiko. Kaya napakahirap bilhin ang suporta ng mga tao sa Hong Kong. Kaya nakita mo ang mga protesta noong 2014 na tinawag na umbrella protests. At pagkatapos ay ang terorismo at kaguluhan noong 2019. Ngayon, unti-unti nang nagtagumpay ang China sa pagbili ng suporta ng mga taga Hong Kong nang nanatili sa Hong Kong sa pamamagitan ng pagsasama ng Hong Kong sa Greater Bay. Marami akong oras sa Hong Kong itong huling 6 na buwan at mala si Stephen Roach, 100%. Hindi patay ang Hong Kong, muling sumisigla ito. Noong 2025, ito ang pinakamalaking IPO market. Napakasigla nito dahil sinusubukan ng China na tulungan ng mga taga Hong Kong sa pamamagitan ng mga benepisyong pang-ekonomiya. Medyo mahaba ang sagot ko. Pero balikan natin ang Taiwan. Pagdating sa Taiwan, Cyrus, napapansin kong binibigyan ng China ng maraming ekonomikong insentibo ang mga taga-Taiwan. Sa Fujian, pinakamalapit na probinsya sa Taiwan, nagbibigay sila ng pabahay, edukasyon, at benepisyong medikal sa mga taga-Taiwan na lilipat doon. Ngayon, pinakamahalaga, hati sa 2 ang sistemang pampulitika ng Taiwan, ang DPP na namumuno ngayon at ang kasalukuyang Pangulo na may bagong 5 taong termino. Pero kapag tiningnan mo ang KMT o ang Kuomintang, mayroon talaga silang magandang relasyon sa CPC ngayon. Ang bagong tagapangulo ng KMT, sa totoo lang. Sa katunayan, mas maagang ngayong linggo sinabi niyang gusto niyang pumunta at makipagkita kay Xi Jinping mismo. Ang bisya tagapangulo ng KMT nitong mga nakaraang taon ay pumunta na sa China at tinrato siya na parang bayani. At mas mahalaga pa, Cyrus, si Pangulong Ma, ang dating Pangulo ng Taiwan, ay pumunta sa mainland China. Tinrato siya na parang bayani at nakipagkita kay Xi Jinping mismo. Medyo mahaba ang sagot ko dahil inaasahan ko magbibigay ang China na mas marami insentibo sa mga Taiwanese para makuha ang suporta nila, gaya ng ginawa nila sa Tibet at Xinjiang, at gaya ng sinisimulan nilang makuha sa Hong Kong. At maghihintay sila at titingnan kung mananalo ang KMT sa pagkapangulo sa loob ng ilang taon. Dahil kung ganoon, maaring magkaroon ng one country, two systems na integrasyon sa Taiwan kung ang KMT ang namumuno. Katulad ng ginawa ng China sa Hong Kong. Sa huli, Cyrus, hindi pala away ang mga Chino tulad ng mga Amerikano. Tinuturing nila na mga pinsan nila ang mga Taiwanese at ayaw nilang may mamatay. Kaya hindi ako nag-aalala. Pwede mo akong tanungin ulit sa 6 na buwan at siguradong gagawin din ito ng ibang investment banks. Isusulat ko ulit ang cheque na 50,000 para sa keynote. Tema. Hindi, pinahalagahan ko yon at yun din ang nararamdaman ko. Pareho tayo ng saloobin. At sa tingin ko, mahalaga ring ipunto ko ito sa ating mga tagapakinig na kailangan nating tandaan na, alam mo, tinitingnan ng mga Chino ang mga Taiwanese bilang kanilang pinsan o kapatid, di ba? Alam mo, wala naman intensyon doon na sabihin na, oy, kailangan nating sakupin sila, kailangan nating gumbahin sila, kailangan nating ihanda ang militar at magkakaroon tayo ng madugong labanan dahil lang sa pinag-aagawang teritoryo. Sa tingin ko, sigurado akong kahit sino na talagang nakakaintindi sa China ay naunawaan ang puntong yon. Sa palagay ko, yon ang pinaka-importanteng punto.
At isa pa, ang simpleng katotohanan ay napakalaki ng kalakalan sa pagitan ng kalupaang China at Taiwan. At ito ay bumabalik sa hindi panghihimaso at paghahanap ng mga kasunduang pangkalakalan na kapakipakinabang sa magkabilang panig na makikinabang ang dalawang partido. Sean, gusto kong balikan ang digmaan sa Iran dahil gusto kong malaman na, alam mo, naniniwala ako na magtatagal pa ang labang ito. Hindi ko akalaing matatapos ito agad. Sa tingin ko, malas para sa Estados Unidos na buksan na natin ang kahon ni Pandora. Walang mabilis na paraan para maisara ito at maapektuhan ang pandaigdigang ekonomiya. Sa tingin mo ba magbabago nito ang pandaigdigang ekonomiya tungo sa mas multipolar na mundo? Nasa multipolar na mundo na ba tayo? O itong sigalot sa Iran ba talaga ang magtutulak dito na lalo pang maging multipolar ang mundo? Tugo na tayo sa multipolar na mundo na may maraming sentro ng kapangyarihang pang-ekonomiya. Para sa akin, nawala na ang katayuan at prestihyo ng Amerika dahil kay Trump. Mapagkakatiwalaan mo pa ba ang anumang sinasabi niya? Alam mo, nakita mo si John Brennan, dating CIA Director, sa TV kahapon. Sabi niya, mas pinaniniwalaan niya ang sinasabi ng gobyerno ng Iran kaysa sa sinasabi ni Trump. Isa sa mga kinatatakutan ko, sa totoo lang, ay hindi ko iniisip na sinungaling si Trump. Sa palagay ko, tunay siyang naniniwala sa sinasabi niya na mas nakakatakot pa kung ganun siya kalayo sa realidad tungkol sa mga nangyayari sa mundo. Pero sa tingin ko, alam mo yon, babaguhin ito ang kalakalan. Alam mo, mga 1 taon na kalahati nang nakalipas, ang China ay takot, balisa at depresyon ang naramdaman. Dahil ang Amerika at ang mga kapangyarihan sa kanlurang Europa ay talagang kinukubkub ang China at pinipigilan nila ang China na makapagpatuloy sa paglago. Hindi sila makabili ng lithograph EUV machines mula sa ASML. Hindi nila ito magawa dahil sa mga parusa. Hindi nila mapalago ang kumpanya nang hindi nasasailalim sa parusa o export controls. Pero ang nakikita mo ngayon ay nararamdaman ng natitirang bahagi ng mundo na hindi ito tungkol sa pag-iwas sa panganib mula sa China. Tungkol ito sa pag-iwas sa panganib mula sa Estados Unidos sa ngayon. Tulad ng sinabi mo, si Kearney ay pumunta na sa China at ngayon ay nakikipagkalakalan ng malawakan. Palagay ko, bibili ang mga Chino ng mas maraming canola oil mula sa Canada na negosyo ring nagkakahalaga ng bilyong dolyar taon-taon. Bibili sila ng regular na langis at nagpatupad ng visa-free para sa mga Canadian. Kaya nakikita mong nagiging bagong kapangyarihan ang China. At alam mo, kamakailan lang ay nakipag-usap ako sa isang investment bank at sinabi nila na dumoble ang kanilang komisyon mula sa humigit kumulang 700,000 kada araw sa Hong Kong hanggang 1.4 na milyong US dollars kada araw. Dahil maraming global investors ang lumalayo sa Estados Unidos dahil nag-aalala sila kay Trump. Nag-aalala sila sa utang nating 39 na trilyong dolyar kaya lumilipat sila sa China. Pero di ko iniisip na magiging pangunahing kapangyarihan sa mundo ang China. Hindi ko iniisip na sila ang magiging number 1 na kapangyarihan na walang kaduda-duda. Parang si Mike Tyson na undisputed heavyweight champ. Sa tingin ko, ang makikita mo ay mas maraming sentro ng kapangyarihan, kaya meron kang Estados Unidos. Sa tingin ko, makikita mo ang China. Sa tingin ko, makikita mo ang India. Makikita mo ang Timog Silangang Asya, Europa at Aprika. Para sa akin, multipolar ang mundo at mas maganda ito para sa lahat. Mas mainam ito kaysa sa isang global na hegemon na, sa tingin ko, umaapi sa ibang bansa. Pero ibig sabihin din ito na maaaring mas maraming alitan sa susunod na 10, 20 taon habang nagtatalo ang iba't ibang kapangyarihan tungkol sa kalakalan at maaring magkaroon sila ng mga sigalot sa hangganan. Sa tingin ko, magiging mas delikado ang mundo sa susunod na 10, 20 taon Cyrus kaysa noong ipinanganak ako noong dekada 70 sa Estados Unidos. Bagaman may mga delikadong lugar sa mundo, namuhay ang mga Amerikano ng ligtas sa loob ng 20 o 30 taon. Sa palagay ko, tapos na ang panahong iyon. Sa tingin ko, dapat isaalang-alang ng mga mamumuhunan ang pagbili ng mga kumpanya ng armas. Ngayon, hindi ko ito gagawin mula sa moral na pananaw, pero sa tingin ko, sina Palantir, Raytheon, Lockheed Martin at Durinco ay kikita ng malaki sa susunod na 10, 20 taon dahil nasa isang multipolar na mundo tayo. Alam mo, may power vacuum mula sa Estados Unidos at lahat ay magtatangkang punan ito. Alam mo, parang kapag nagsimulang gumalik ang langis, mayroon ka pa ring 10 taon ng posibleng pagbagal ng ekonomiya. Kapag umalis na si Trump, wala pa rin magtitiwala muli sa Estados Unidos. Aabuti ng 10, 20, 30 taon kung mangyayari man, bago muling makuha ng Estados Unidos ang dating tiwala at respeto mula sa mga kaalyado nito.
Oh, magandang pagkakasabi mo dyan, Sean. Pupunta na tayo sa pagtatapos ng ating panayam dito, Sean. At may isa na lang akong huling tanong dahil ang ekspertisa mo syempre ay China. At gusto ko lang malaman kung ano ang ilan sa mga trend na talagang napapansin mo para sa 2026 o baka ilan sa mga mas malalaking balita. Kung may mantanong sa iyo, Sean, ano dapat abangan mula sa China sa 2026? Ano kaya yon? Sa palagay ko, masangkop ako sa panig ng consumer dahil ito ang aking expertise. Tinutulungan namin ang mga kumpanyang gaya ng KFC at Apple bumuo ng estratehiya sa China. Sa tingin ko, sa nakaraang 6 na buwan, ang nakita natin ay ang pinakamayamang 10%. Nagsisimula na silang maging mas optimistiko. Sila ang nangunguna sa muling pagkakaroon ng mga kasunduan sa Western Europe. Sila ang namunguna sa muling pagkakaroon ng pagkakataong kumita ng pera. Kaya nakikita nila ang mga oportunidad para sa kalakalan sa Espanya, sa Alemanya. Sila rin ang pinapalawak ang kanilang mga kumpanya sa ibang bansa. Sa Timog Silangang Asya at Aprika at kumikita ng malaki. Kaya sa susunod na 6 hanggang 12 buwan, tingin ko lalampas sa inaasahan ang mga mayayamang Chino sa pagbili ng premium at luxury na tatak. Ilan sa mga tatak na talagang gusto ko ay ang Ralph Lauren. Mainit na mainit ang Ralph Lauren ngayon. Parang yung college preppy na dating na talagang patok sa mga mamimiling Chino. Gustong gusto ko rin ng Adidas. Alam mo, 65% ng mga produkto nila ngayon ay dinisenyo sa China para sa China. Kaya lumalago sila ng mga 14%. Bala ko sanang isuot yung mga bagong patok nilang damit, pero gusto ko ngayon ng mas formal para sa'yo. Booming talaga sila. At sa tingin ko, makikita mo rin ang pag-angat ng mga kumpanyang Chino tulad ng Amalga, Ping at Cosmetics na mas nasa premium na bahagi. Kukunin nila ang market share mula sa mga kumpanyang gaya ng Estee Lauder. Kaya sa 2026, dapat bumili ang mga mamumuhunan ng mga stock ng mga kumpanyang pangkonsumo na mababa pa ang presyo na nakatuon sa premium at luxury na mamimili sa China. Ayos. Napakaganda niyan dyan. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sipag at tiyaga mo at ang saya na nakakonekta ako sa iyo. Kailangan naming maimbitahan ka ulit sa podcast na mas madalas. Ayokong maghintay ng 1 taon bago muling mag-interview dahil napaka-impormatibo ng mga usapan natin. Alam kong gusto ng mga tagapakinig natin na matuto pa tungkol sa China. Ito ang libro ni Sean, The Split. Isa ito sa pinakamagandang librong tungkol sa ugnayan ng Estados Unidos at China. At Sean, ibibigay ko sa iyo ang huling salita, pero kung maaari, kung gusto mong ipaalam sa ating mga tagapakinig kung saan kanila mahahanap, kung saan kanila masusundan, o kung ano mga gusto mong gawin para matulungan ang sarili mong maipromote. Sana makita tayo dito sa China sa mga susunod na buwan, Cyrus, at makilala ka pati pamilya mo. Maaring hanapin ako sa Twitter o LinkedIn. Pero pinakamainam na mahanap ako kung iimbitahan ninyo ako bilang keynote speaker. Gumibiyahe ako sa ilang dosenang bansa taon-taon para mag-keynote sa investment at multinational conferences. Kaya abangan ako sa conference na malapit sa inyo. Ang galing nun. O mga kaibigan, gusto ko magpasalamat sa inyo sa panonood hanggang sa puntong ito ng video. Ilalagay namin ang mga link ng impormasyon ni Sean, ang kanyang mga libro at lahat ng detalye sa ibaba ng description. Ako si Cyrus Johnson, salamat sa pagsama sa amin. At inaabangan namin na makita kayo sa susunod naming episode.